Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman, tatalakayin natin ay ang paggawa ng shear and moment diagram ng plane frames. Sa plane frames, tulad lang din to ng ating paggawa ng shear and moment diagram ng beam. Kaso nga lang, sa beam natin, isang member lang involved sa atin. Pero sa plane frames kasi, more than one ang involved. Meaning, more than one din ang gagawa natin ng shear and moment diagram. Depende kung ilang members ang meron tayo. Okay? So sa paggawa ng shear and moment diagram ng plane frames, so sabi ko kanina ay tulad lang din ng paggawa ng shear and moment diagram ng beams. So unang-una, kailangan mo natin malaman kung statically determinate ba yung ating frames. Then kapag nalaman mo na statically determinate siya, ang next mong gagawin ay malaman na ba't natin ang reactions sa ating mga support. Then pangatlo, ay malaman natin yung member and forces natin. Kumbaga, hahatiin natin yung ating mga frames. Kung naalala po ninyo, pwede natin mahati yan kung meron tayong internal roller or internal hinge. Pero pwede rin naman natin siya mahati kahit na wala yung dalawa na ito. Kung ang inyong natatandaan sa ating internal roller, tanging dalawang force ang nag-act dyan at silang dalawa ay nagkokontrahan. Meaning meron tayong vertical forces na same ng magnitude pero opposite ng direction. Okay? Then kapag meron ka namang internal hinge sa atin, meron tayong apat na forces. Meron tayo sa kalawang side na upward and rightward. Then sa may kabilang side naman natin, yung opposite direction naman ng ating dalawang forces. Okay? Dito hindi mahalaga kung ano yung direction ng kaliwa side natin, kung left ba siya or right or down or up. Ang mahalaga, sa may kabilang side natin ay kinokontra niya itong dalawang forces natin na nandito. Okay? Then yung last one, pwede pa rin natin mahati yung ating beam or ating mga members kahit na wala tayong internal roller or internal hinge. Ang mangyari lang dito, maliban sa horizontal saka sa vertical natin, nagkakaroon pa tayo dito ng couple or ng moment sa atin. Okay? Kaso nga lang, dapat yung sa kanang side natin, tulad sa internal hinge and internal roller, ay magkokontrahan lang din sila. So, pakaliwa to, then pababa ito. Then, kung ito ay counterclockwise, dapat dito naman ay magiging clockwise siya. Okay po? So, mapasin natin. Dito meron tayong moment. So, ang tanong, dito kaya sa ating internal hinge and internal roller, meron tayong moment? Ang sagot dyan ay wala. Bakit? Kasi mapasin nyo, ito nga lang yung forces na nag-a-act sa atin sa internal roller. Meron tayong vertical forces lamang. At samantala sa ating internal hinge ay vertical at horizontal load lamang ang meron tayo. Okay, so kapag mag-drawing tayo ng ating moment diagram, automatic dito sa part na to na ating internal hinge o ating internal roller ay magsisiro dapat yung ating moment. Okay, wala ka dapat moment dyan. Okay, and after natin malaman yung member and forces natin, pwede tayo ngayon mag-drawing na ating shear and moment diagram. So ngayon mag-example tayo para malaman natin kung paano gumawa ng shear and moment diagram ng plane frames. Okay, so makita niyo dito, meron tayong tatlong members. Meron tayong member AB, meron tayong member BC, and meron tayong member CD. Okay, so ibig sabihin, tatlong members po ang gagawa natin ng shear and moment diagram. Okay, so sabi natin, unang step ay kailangan natin check yung static determinacy niya at makikita natin na statically determinate po ang ating structures. Meaning, kaya natin masolve ang kanyang reaction. Okay? So ako, nagkaroon tayo ng assumption dito na ang AX ko ay pakanan, ang AY ko ay pataas, ang DY ko ay pataas. Pero sa pag-solve ko ng reaction, ang nangyayari sa atin ay ang AX ko pala ay dapat to the left. Bakit nangyari yon? Kasi nga, ang aking nakuwang reaction ay naging negative 18K. Meaning, mali ako ng assumption na pakanan siya. Siya pala dapat ay pa kaliwa. After natin makuha yung mga reactions sa ating mga support, so ngayon naman, ang gagawin natin ay mag-solve tayo ng mga member and forces natin. Yung member and forces natin for the word itself ay yung mga forces sa dulo-dulo ng ating mga member. Sabi ko kanina, meron tayong tatlong members. Meron tayong member AB, member BC, and member CD. Eh sir, ano to? Mga parang joint na to. Meron tayong joint A, meron tayong joint D, meron tayong joint B, and meron tayong joint C. So sila yung mga common ng bawat member natin. Halimbawa dito, sa joint A natin na to, nandiyan nakakabit si member AB natin. Kasi ito nga ay ating mga support. Ganun din kay D natin. Pero ano si B, at saka si C natin. Join pa rin yan. Kaso nga lang, medyo in-extension natin onti yung ah, extend niya para at least makita nyo na nagpapasa-pasa tayo ng mga end forces natin. Kasi halimbawa kasi dito sa ating joint B sa ating member BA, kailangan yung rotation and direction ko dito ay parehas ng magnitude pero magkaiba ng direction and rotation dito sa ating joint dito. Then dito naman sa ating joint B sa ating member BC, kailangan iba rin ang kanyang direction pagdating mo dito. Then ganun din kay joint C sa ating kanang side. Kailangan kabaliktaran niya ang direction sa may dito nating part. Then sa last one, sa ating member CD, dito dapat magkaiba rin sila ng direction and rotation.
Okay po, same din sa mga support, mapapansin nyo, magkaiba sila ng direction. Kasi nga, dapat para maging equilibrium ang ating system, kailangan nagkakontrahan yung mga direction and rotation nila. Nagmapapansin niyo pa rito, yung 18 natin kanina na pakaliwa, kinorek na natin agad yung direction niya. Samantalang ito mga direction and rotation na dito sa ating mga end member forces ay assumption lang natin yan. Ang importante nga, tulad ng sinabi ko kanina, dapat magkaiba sila ng direction and rotation kada backlash natin. Okay po? Okay. So, once na meron na tayong assumption and rotation, pwede tayong magtuloy ngayon sa pag-compute ng kanilang mga values. So dito, para di ako malito, ang ginagawa ko, nag-umpisa ako sa pinakaunang support ko, then pasunod-sunod siya hanggang sa may kabilang side ng aking support. Kumbaga, itong joint muna na to, then member na to, joint, member, hanggang sa may dulo na aking support. Para wala din ako mamiss sa member and forces. So magsisimula muna ako sa aking joint A. So makita nyo dito, yung aking 18 keeps from sa aking reaction, ay lilipat ko lamang dito sa ating AXB natin. Kumbaga yung horizontal force sa ating AB. Then yung ating 18 keeps naman na vertical, ililipat ko rin siya sa may AY ng ating member AB natin. And after nyan, itoong mapapasin nyo to, di ba, pakaliwa pataas. Pagdating ko sa member AB, mangyayari sa kanya ay magiging pataas na siya and magiging pakanan na. Okay? Pero, basta ninyo, di ba, kaliwa to, then dito, kanan. Kinary over ko pa rin yung negative sign niya para hindi na ako kailangan pa magpalit-palit ng direction. So, pinanindigan ko na kung ano naman yung aking direction hanggang sa may dulo. Okay? So, negative dito. Then, pagdating natin sa member AB, kukunin ko naman ngayon yung nasa may dulong part natin. Kasi dito, alam ko na di ba? Dito naman yung aking kukunin. So, mangyayari sa atin, meron tayong BY ng AB natin. So, magiging ano siya, magiging negative siya. Bakit yan ang negative to? Kasi mapapansin nyo, para silang pataas. So, basically, dapat alam natin na ito dapat ay pababa na. Kasi nga, mapapansin nyo, pataas na ginawa natin dito. So, silang dalawa lang na magkokontrahan dyan. So, dapat, downward na agad yung force na nilagay natin. Pero ayun nga, mapilit ako. Ang ginawa ko ay upward. So, mangyari sa atin dito ay magiging negative siya. Meaning, mali ako ng assumption. So, downward pala dapat ang aking force. Okay? Then sa aking BAB, same din. Ang kulit ko naman. Pakanan na dito. Pakanan pa rin ginawa ko dyan. So, mangyari sa atin ay carry pa rin niya yung ating sign para silang plus dahil nga para sa pakanan. Pero makikita nyo na maging positive nito, meaning ito ay yung tamang direction natin na dapat siya ay pakanan talaga. Okay? Then last one, yung ating moment sa AB. Sir, bakit dito wala tayong moment sa A? Diba? Bakit kaya wala moment dito? Magkakaroon lang tayo moment dito kung tayo ay nakafix. Pero dahil ito ay hinge, wala tayong couple dito. Okay? So, pero dito, sabihin natin, dahil nga pinutol natin yan, nagkaroon tayo ng couple dyan. Para makuha natin yung couple dyan, ang gagawin lang natin ay mag-moment tayo sa may A or sa B, parehas lang yan. Okay? Then, next natin, yun nga, tungo tayo sa ating joint B naman dito. So, nandito natin mga end forces mula sa nakuha natin sa ating AB. So, kineri pa rin natin sa negative 18 kasi nga, di tayo nagpalit ng direction. Papasin nyo, yung horizontal component ng ating member BC ay equal sa 0. Bakit? Kasi kung papasin nyo, meron tayo dito 18K pa kanan, then meron tayo 18K pa kaliwa. So, nagkontra na silang dalawa. So, wala na tira na force para kay BX ng BC natin. So, equal siya sa may 0. Then, samantalang sa ating FY, silang dalawa lang yung force natin dyan. So, para silang down. So, para silang negative dito. Pero, dahil nga negative 18 to, ang BY ng ating BC ay tama lang na pa-down siya. Downward siya. So, meron tayong 18K dyan. Then mapapansin sa ating moment B sa ating member AB siya sa ating member BC, para silang nag-clockwise na rotation. So para silang positive dito. Di ba yung ating di ba yung ating moment sa B sa member AB ay positive 360? So pagdating sa ating member BC, magiging negative na siya or magiging counterclockwise na siya pagdating natin dito. Okay? So i-carry natin yung negative 360 na yan dito. Pero, this time, siya naman ay counterclockwise. Kasi nga, bakit? Kasi nga sa joint B, assumption natin siya ay clockwise. So, ngayon naman, sa ating member BC, tayo naman ay counterclockwise. Pero, carry pa rin natin sa negative. Kasi nga, di tayo nagpalit ng rotation. Okay? Pinapanindigan natin yung ating negative sign. Next natin naman, meron tayong sa BY natin. BY, so sa ating BYBC ay pababa. So, dito ngayon ay pataas. So, tama lang na 18K. Wala naman tayong negative sign dito. So, wala tayong kailangan i-carry over.
So, ngayon kukunin natin sa may kanang side naman natin. So, paulit-ulit lang natin gagawin sa summation fx, summation fy, saka summation moment hanggang sa makarating tayo sa may pinakadulo hanggang saan sa dulo na check naman natin kung tama ba yung ginawa natin. Kasi dapat sa dulo, pag na summation fx tayo, or summation fy, or summation moment, lahat dapat yung tatlo na yun ay mag-equal dapat sila sa may 0. Kasi alam na natin lahat ng values dito, di ba? So, kailangan magsi-0 silang tatlo. Kung hindi, meron tayong mali sa ginawa natin. Okay? Ayun pa lang yung pag-determine ng ating member and forces. Ang next natin gagawin ay yung pag-drawing na ng ating shear and moment diagram. Okay? Pero take note lang natin ito. Ano po natin take note? Take note na po natin ito, yung sa ating joint B, saka sa joint C natin, pwede natin siyang i-disregard. Kailan kaya natin sila pwedeng i-disregard? Ganito po yun. So, pwede natin i-disregard yung ganitong figure o ganitong diagram kung tayo ay walang point load sa mismong joint C natin. Parang tinutukoy ko na point load. Parang ganito sa ating joint B. Meron tayo hindi ba dito na 18K? So, dito hindi natin siya pwede disregard. Pero ito sa joint C natin ay pwede na. Bakit? Kasi mapapansin nyo, dito nagpapasahan lang tayo ng mga internal loads natin. So, dito, yung mga load mo dito ay equal lamang dito. Ano nang pinagkaiba nilang dalawa? Yung kanilang mga direction and rotation. Dito, hindi natin mapapansin yung pinagkaiba ng ating couple saka ng ating direction ng ating horizontal internal force. Bakit? Kasi parehas sila na 0. Pero mapapansin nyo sa ating vertical load, meron tayong pataas, tama. Pero dito, meron tayong pataas din, kaso negative siya, meaning downward siya. Same sila ng magnitude pero mag-iba sila ng direction. Ganun din naman dito, di ba, sa ating horizontal load saka sa ating couple, magkaparehas sila ng magnitude. Kaso nga lang, di natin mapapansin na magkaiba sila ng direction and rotation. Pero dito, pagdating natin sa may joint B, sabi ko kanina, hindi sila magkakaparehas pagdating saan? Pagdating natin sa may horizontal load. Bakit? Dahil nga iyon sa point load na nasa may joint B. From 18 pakaliwa, nagkaroon pa tayo ng horizontal load dito na pakanan, kaya nag-0 tong BX ng ating member BC. So, hindi natin. Okay? So, pero, napasin nyo sa ating member BC na pataas parehas, pero ito ay negative, kaya ito ay pa-down. So, magkaiba sila ng direction, magkaiba sila ng magnitude. Then, kung mapasin nyo dito, sa ating moment naman, para silang counterclockwise. Pero dito kasi nakuha natin ng value ay negative 360 k feet. Ibig sabihin, negative siya, mag-iba tayo ng direction, magiging clockwise siya. So parehas lang din sinasabi ko kanina na parehas sila ng magnitude pero mag-iba sila ng rotation. Okay? So ngayon alam na natin yung member and forces natin, pwede na ngayon tayo mag-drawing na ating shear and moment diagram. So same lang yung pag-drawing ng ating shear and moment diagram. So halimbawa dito sa ating horizontal member, di ba? So gagawin mo lang, mag-drawing ka lang ng shear and moment diagram diyan. Pero pagdating din sa atin sa ating member AB and member CT, sa member CT, hindi natin makapag-drawing ng shear and moment diagram dyan. Bakit? Kasi mapasin nyo, wala tayong parallel dun sa ating cross-sectional area o wala tayong shear force dyan. Meaning wala tayong mabubuo dyan na shear and moment diagram. Pero dito, dahil meron tayong 18 pataas and meron tayong 18 mababa, meron tayong mabubuo dito na shear and moment diagram tulad nito. Okay? So, ayan lang ang ginagawa natin. Pero dahil ang iba mahirapan kasi itong member AB natin ay naka-vertical, so tanong, paano kaya ginagawa itong member AB natin na to? Okay, paano natin consider sino yung nasa kalawang side and sino nasa may kanang side natin? Ang gagawin lang natin ay flip-flip nyo lang itong member AB nyo na kung saan yung inyong load ay flip-flip nyo pa clockwise. Meaning, dapat yung mga UDL ninyo, yung mga UVL, yung mga point load, dapat pababa pa rin dapat ang kanilang turing. Okay? Na parang katulad nitong nasa may gitnang side natin. Ganun din dito sa ating member CD kung meron tayong load dyan. Kailangan i-flip natin naman pa counterclockwise para yung ating UDL, UVL at ating point load ay maging downward force pa rin. Okay po? Kaya nangyari sa ating AB ay i-project natin sa pa kanan, samantalang itong ating member CD ay i-project natin pa kaliwa naman. Okay, so same lang yan sa paggawa ng ating shear moment diagram ng beams. Ganyan lang, dahil nga marami tayong members, marami tayong kailangan gawin na shear and moment diagram. Okay? So, ayun, makasin nyo dito sa ating member CD, di ba? Wala tayong vertical force. Pag na-flip natin siya counterclockwise, kaya wala tayong mabubuo na shear and moment diagram. Yan. Okay? So, next, example tayo. So, sa next example natin, mapapasin ninyo na meron tayo dito naman na naka
slant dyan. Same pa rin tayo ng process. Ang gagawin natin, check natin yung static determinacy niya kung okay ba makasolve ang reaction. Then next natin ay magsasolve tayo ng reaction. Then guys, huwag nyo nakakalimutan, di ba? Kapag meron tayong slant member, then meron tayong load dito. Then hindi mo naka-indicate kung kano siya naka-incline, automatic by default, siya ay gagawin natin na 90 degrees. Meaning, yung horizontal and vertical component natin sa ating member ay pagbabaliktad lang natin. Okay, so 5 naging 12, then 5 naging 12 naman din dito. Magbabaliktad na silang dalawa. Okay? So tulad ng ginawa natin last time, yung ating unahin dapat dyan, yung ating summation na fx kasi siya yung pinakamadali. Kasi nga, hinge to and ito ay roller. So itong ax na naman natin na to, yung dadala ng horizontal load dulot ng horizontal component ng ating 45 kN saka ng ating 18 kN dito. Okay, then after nun, pwede tayong mag-summation moment sa ating A. Bakit sa A? Kasi nga, ito ay perpendicular. Then alam naman natin na kapag ang moment ay force times particular distance, hindi mo na kailangan pang kuhanin yung distance ng horizontal and vertical component ng ating 45 kN. So, mas mabilis tayo makakapag moment kung tayo dito sa may A natin at makuha natin si D. Then para mabilis natin makuha sa AY, mag-summation na tayo ng FY equals sa may 0. Okay? Then tanong, sir, paano natin makuha yung perpendicular distance ito? Gamit tayo ng Pythagorean theorem. Gamit tayo ng 5 na width and 12 na height. So, makuha ko may true Pythagorean theorem. Then gagamit na tayo ng similar triangle. So, similar triangle mo, yung iyong hypotenuse. We have 13 over 5 yung ating pinaka-base. Then, meron tayong y, yung ang distance niya or perpendicular distance niya na hinanap natin over naman sa may 3. So, similar triangle lamang tayo diyan. Okay? Next naman natin, kung natin yung member and forces natin. Okay, kung mapasin ninyo, sa kanang side lang tayo nagkaroon ng ganitong figures. Sa kalawang side ay wala na. Bakit? Kasi nga, sa kalawang side, sa ating joint B, wala naman tayong point load diyan. Di tulad sa ating joint C na kung saan meron tayong 18 kN na point load dito. Okay? So, magsimula ako sa may CD ko. Okay? So, dito hindi ko na pinaghiwalay yung sa may aking support saka sa aking member CD kasi ganoon din naman eh. Ang kinukuha lang naman kasi natin is yung mga reactions sa ating mga support. Okay? Then, isa pa mapapasin nyo dito ay ano, wala tayong horizontal or moment dito. Bakit kaya? Kasi mapapasin nyo dito, wala tayong horizontal support dito kasi nga ito ay isang uri ng roller. Meaning, kung wala tayong horizontal support dito, wala na sa supportahan horizontally yung sa may kabilang side niya. So, hindi natin kailangan ng horizontal support dito. Okay? Then next question, bakit wala naman tayong couple or wala tayong moment dito? Same. Kasi kapag nag-moment ka dyan, either C or D, wala namang umiikot dito kasi wala tayong horizontal load na umiikot either sa C or sa D natin. Ano na meron sa atin? Ayun, so summation Fy natin. And dito, tinama na natin agad yung direction natin. Pataas yung sa support D. So, sa ating CY, dapat ay pababa naman tayo. So, meron tayong CY na 100.5. So, ayan naman ngayon, papasa natin sa may joint C natin. Pasin nyo dito. Sabi natin, di ba kanina, wala ating horizontal load dito. Pero, pagdating natin sa may member, BC, magkakaroon na tayo. Bakit? Kasi nga, meron tayong point load na 18 kN dito. Okay, so silang dalawa lang yung magpapasahan. So, pakanan siya ngayon, yung 18 kN natin ngayon. Pati natin sa may member BC, siya naman ngayon ay pa kaliwa naman ngayon. Okay? Then sa ating CD, ayun nga, nagkapalitan na silang dalawa. Pataas to, then pababa to. Then wala pa rin tayong moment dyan. Kasi nga, wala tayong moment na ipapasa dito. Hindi naman tayo pwedeng mag-submission moment dyan kasi nga yung distance na to, yung BC, CD na yan ay negligible. Kumbaga, sobrang liit lang niya. Ginawa natin na medyo, nag-search natin yung size niya para lang makita ninyo yung pagkakapalit-palit ng ating mga direction. Okay? So yun, tungo tayo sa ating member BC. Kunin natin ulit summation fx, summation fy, and summation moment para makuha natin yung sa may kabilang side niya. Then, ay naman ipapalit natin ngayon para makuha naman yung sa may dulo natin na pang-check natin. Bakit? Pang-check na lang siya. Kasi meron tayo ng mga forces sa ating AX saka yung AY natin. So, tignan natin kung tama ba yung pinagagawa natin. Okay? So, makuha mo yan. Ito yung ating summary na ating internal forces. Mabasin nyo nga dito sa ating joint B dahil nga wala tayong point load dyan, nagpasahan lang tayo ng magnitude pero mag-iba tayo ng mga direction. Okay? Then dito sa ating joint C, nagkaparehas pa rin yung ating vertical load, iba lang ng direction. Ang nagkatalo lang ay yung sa ating horizontal load kasi nga sa joint C natin ay meron tayong point load dyan. Okay?
Then after natin ma-compute yung ating member end forces o yung ating internal forces, pwede tayong gumawa ng ating shear and moment diagram. Horizontal members, wala tayong problema dyan. Makapag-drawing tayo ng ating mga shear and moment diagram. Pero sa CD, flip mo lang yan counterclockwise para yung ating UDL nga, UBL and point load ay magiging pababa. Ang magiging problema natin ngayon ay sino? Yung ating naka-slant ngayon, which is CAB. Bakit magiging problema yan? Kasi nga, papasin nyo dito, ito ay horizontal and vertical load. Ano ba sabi sa atin sa ating shear diagram? Kailangan yung ating mga forces ay nakaparallel sa atin. Nakaparallel po ba to? Hindi, di ba? So, kailangan kunin natin yung mga components niya na kung saan sila ay parallel doon sa ating member. Ito, din nyo. Si 23, si 66, si 49, siya si 18, horizontal siya vertical yan, hindi sila naka-parallel doon sa ating B natin. So, kailangan din hanapin yung ating shear forces nila. So, para magawa yun, kailangan natin gawin ay balikan natin si ating trigonometry. So, para magawa, okay, so mapapansin nyo dito yung ating angle na naka-incline. Kapag naka 90 degrees tayo dyan, which is itong FY natin, makuha natin itong 90 minus theta na to, then dito naman ay si theta natin. Kasi nga, ito ay naka 90 degrees. Kita nyo? So, itong dalawa ay equal lamang. Para makuha yung ating fx, meron tayong f sin theta. Kung naalala po ninyo sa yung statics, then para makuha sa fy, tayo naman ay f cosine theta. Okay? O kung nakaslope naman tayo, si x yung ating cosine, then si y naman yung ating sine, pero naka-over sila sa may ating hypotenuse. Then next, kung mayroon naman tayong horizontal load, ang gagawin naman natin ay kung makikita niyo, kung mapapasin niyo naman, sila naman ay vertical angle, meaning ito ay equal agad dito. So, iba naman nakadikit ngayon yung ating theta, di ba? Doon na sa ating fx. So, magiging cosine tong fx natin, din fy naman natin ay magiging sine naman ito. Magbabaliktad din sila ng x and y natin. Okay? Pero, di ba sabi natin, ang kailangan lang natin ay si shear diagram. So, kailangan lang natin ay mga shear forces natin. Sino ba dito ating mga shear forces? Sa fx ba or sa fy? Sa fy, di ba? So, sa fy ang ating shear forces. So, ang kailangan mo lang dyan ay sa fy at hindi si fx. So, ito lang yung kailangan natin tandaan dito. Okay? Okay, so, convert natin ngayon to, yung ating AX at yung ating AY. So, ang AX mo, kapag convert mo yung kanilang component, so, nasan yun? Meron tayo dito AX, AX. So, sir, paano malalaman yung direction nila? Tingnan mo lang AX mo, papunta siya saan? Di ba kaliwa? Dapat maging pakaliwa din yung X component at yung Y component niya. Okay po, sundan mo lang ang kanyang direction. Ganoon din kay AY, papasin nyo, pataas naman siya, di ba? So, dapat yung AY, so, dapat yung X component siya kay Y component niya ay pataas din dapat. Okay? Then, sa apat na yan, ang kailangan mo lang ay sino? Yung kanilang mga Y component. Para kay AX, dahil nga tayo ay horizontal load, ang kukunin mo ngayon ay yung naka-Y component natin, which is si 12 natin. Then, samantalang si AY, dahil nga vertical load yan, ang kukunin mo naman ay kanyang horizontal load. Then, parehas na nasa baba, sino? Si hypotenuse natin. Then, ganun din sa horizontal at saka vertical load ng ating B natin. Tingnan natin, BX, di ba? Pakaliwa siya. So, yung BXX mo at saka si BXY mo ay parehas pakaliwa din. Samantalang si BY mo, dahil pababa yan, so si BYX mo at saka si BYY ay pababa din naman. Okay? So, sundan mo lang lagi yung direction ng iyong original or ng iyong resultant para di tayo dito. Yung kailangan lang natin dyan ay sino nga ulit? Ay si Y component lang ng ating BY saka ng ating BX. So, BY, vertical to, di ba? So, kukunin mo lang si horizontal. Then, si BX, horizontal to. Kukunin mo sa kanya ay yung ating vertical component. Then, yung mga yan, yung, yung mga yan, yung mga Y components sila ay isasama natin dito ngayon. Ito yung sa ating A, si 25 siya kasi 21. Ito naman sa ating B, 19 siya kasi 16 natin. Okay, careful tayo dito. Okay, sa ating mga direction. Kasi kapag namali tayo ng sign o namali tayo ng direction dyan, hindi natin masisiro si shear and hindi natin masisiro si ating moment. So, yun. Makapag-drawing ngayon tayo ng ating shear and moment diagram ng nakatagilid. Okay po? Ayun lang yung kailangan natin tandaan. Kapag meron tayong naka-incline na member, kailangan lang tandaan ito. Si Fy na naka-F cosine kapag vertical load and si F sin theta kapag naka-horizontal load naman tayo. Okay? So, yun lang para sa ating shear and moment
diagram.